Ilang years ka na boss nagwe-welding? 3 years na din. 3 years na. Sa pamilya nyo, marami rin bang nag-ano? Tatlo kaming lalaki. Pareho din namin mga trabaho namin. Halos welder din. Kasi lahat din kami pumasok sa talyer. Hi guys, welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to guys, nandito tayo sa part na to guys ng Tigaon. Bibisitahin natin yung katropa natin na gumagawa guys ng mga welding na trabaho. Ayun, so pagpapagawa ng tent guys, kaya titingnan natin kung paano pa ginagawa yan, at saka tingnan natin kung ano pa yung pwedeng ipagawa ng mga katropa natin. Ito guys, may traktora pa dito na i-welding din, ano. So eto guys, si Joseph. Bro, anong full name mga? Joseph Cabeza po. Ayun, so eto guys, ginagawa niya. Ano tong ginagawa mo boss? 10 po. 10 3x4. So eto kasya na pang ano, no, pang yung sa mga parking lot, ano. Ayun. Okasyon, pwede rin. So guys, hindi pa natatapos yung vlog natin. Nabunutan na yung rambutan. Eto, may take out na. Ayun, so Bubay, yan ang pangalan mo. Ano pangalan mo doon? Nahiya. Mga ilang araw ginagawa yung ano, yung pang car park lang. Halimbawa, ordinaryong ano, tent sa car park. Mga 3-4 ganyan. Mga 3 to 4 days pwede na. Ayan, tapos ang estimate ng pwedeng gastusin boss sa ano, sa pagpapagawa kapag materyales na, ano ba, for example mga ganito o ano, inaabot po sa materyales halos 8,000. 8K, pero matibay na po yun, ano. Matibay na, lahat makakapal yung ginagamit namin ito. Oo, ay ito ano. Schedule 40 yan. Schedule 40. So ito boss, kahit na malakas yung hangin, pwedeng pwede, ano. Oo, hindi yan madali ng hangin kasi mabigat na din yan. Oo, kahit bagyo sir, kaya nito. Hindi, pag bagyo ilipad din yan. Basta pero kung alisin yung trapal, kaya. Oo, okay lang. Ang ibig sabihin yung kapag bagyo, dapat tanggalin talaga yung trapal, ano. Lalo na kapag open area. Pero kung magkakadikit naman, ayos lang. ayos lang. Ayan. Kumbaga kung solo siya, talagang ano, kailangan tanggalin yung trapal. Depende kasi sa tibay ng trapal yung hangin, ano. Yung boss, pwedeng mas malaking bakal pa yung gamitin. Pwede. Sa gusto ng customer. Kung ano yung specific na. Pero ito sir, yung parang standard na to, ano, na ginagamit. Yung pintura sir na ginagamit nyo, anong tawag dyan? Epoxy gray. Epoxy. Primer lang po yan. Pipintahan pa lang yung kulay. So etong epoxy boss, yan yung first na pintura na ginagamit sa bakal. Panglaban sa kalawang. So ibig sabihin kapag napinturahan yung bakal na ganito, hindi na siya prone sa kalawang. Medyo mas tatagal yung ano niya, no? Kahit maulanan siya. Tapos kasunod na ito boss, may pintura pa na ilalagay, yung regular na pintura na. Oo, depende sa mayari. Pintura na gusto nila. So ito boss, madali lang din matuyo yung pintura na katulad niyan. Halos mga minuto lang. Minutes lang. Tuyo na kaagad. Lacquer thinner yung inahalo. May ibig sabihin bago, anong tawag doon sa inahalo boss? Lacquer thinner. Pampaano naman yun sa pintura? Kasali yun sa paghalo kasi para hindi malapot yung tinta. Kumbaga set na sila, ano? Oo. Kasali siya sa nabibili. Sa ganitong tent boss, mga ilang pintura yung kasya dito bago ano, bago matapos? Mga isang litro kaya na yun. 1 litro kaya na.
Ito ba? Ganda ano. Gamit. Epoxy primer at saka epoxy catalyst ano. Spiro. Ito. Ibig sabihin kahit solo ka lang dyan, kayang-kayang tapusin ano. Sa pag-assemble hindi naman mahirap. Kasi nasusulbong na siya eh. Kumbaga ano na Naka-set up na din yung tornilyo. Oo. Ilalagay na lang. Saksak lang, saksak. Oo. Tapos ito pala may mga lock pa ano. Para mas ano, mas matibay. Oo. Bago pag nakalagay na, dito lalagay tutornilyuhan. Oo. Hindi siya mahuhugot basta. Tapos ito pa yung pinaka ano no, Pinakabubong. pinakabubong. Harap ng brass. Ibig sabihin ilang minutes lang yan ano. Talagang ano na, tuyo na kaagad ano po. Lalo pag ganitong medyo mainit, Mas maganda. Oo. madali ho yung tuyo. Mga 15 minutes, 10 minutes tuyo. Ito pala bagong gawa lang ano. Si din ho gumawa niyan. Magkano ang inabot nito, boss? Hindi ko lang ho alam kung magkano inabot yung paggawa niya. Ano? Yung gumawa ng ano noon. Oh. Parang mahaba yung ano no. Mahaba yung mga inahin niya. So para kaya mahaba yung ginawa mo na ano na kulungan. May usually magkano nagastos mo doon sa ano sa materyales? Halos inabot ko ng 8. Ng 8,000. Pero matibay naman ano. Okay, bye. Makakapal din yung tubo niya. Yung ginamit doon. Ano yan, pipinturahan pa o ano? Oo, pipintahan pa yan. Maganda ano. Tapos ang dami niyang mga inahin, mga piglets. Ang gaganda po ano. Ayun. Hindi namatay 3. Oo, ibig sabihin magandang mga anak yung ano, yung mga inahin niya. Oo. Ayun. Ito magkakapit bahay. Tapos pagkatapos nito boss, ano, etong premiere na to, ano na yung kasunod? Chocolate brown yung boys na kulay na. Depende sa kulay na gusto ni customer. Tapos kapag alam mo may magpapagawa sa iyo ng mga welding, ano pa yung iba mong kayang gawin? May pwede kang gumawa ng gestating pin, ng ganito sa garahe. Metal fabrication. Ibig sabihin gumagawa ka rin po ng ano, ng mga hagdanan, Oo, lahat. ng mga ganyan. Steel pin. Mga arko-arko, pintana, kayang-kaya. Metal fabrication. Linya Oh, kaya. kahit anong metal, basta metal fabrication na gusto na lang ipagawa. Tapos kung may gagayahin tapos ipapagawa sa iyo, kayang-kaya rin. Design. Oo. Kaya kong gawin. Paano ka mako-contact boss kapag ano, halimbawa may Sa Facebook, chat lang nila ako. anong pangalan? Joseph Abesa. Joseph Abesa. Tapos sa cellphone number, Wala akong ano eh. Cellphone. sa Messenger na lang ano. Messenger na lang. Oo. Ito maganda na, malapit ng ano, matapos. Tapos may ginagamit. Pang ano naman to, boss? Ano ito? Itong ano na to. Yun ang ano, welding machine. Yan yung welding machine. Hindi naman siya maano sa kuryente. Medyo magastos din kasi malaki yan eh, hindi yung inverter. Oo. Medyo malakas din kumatak. Malakas kumonsumo ng kuryente.
Maganda na, no? Matatapos na. Ilang years ka na, boss, nagwe-welding? 3 years na din. 3 years na. Sa pamilya nyo, marami rin bang nag-ano? Tatlo kaming lalaki. Pareho din namin mga trabaho namin. Halos welder din. Kasi lahat din kami pumasok sa talyer. Sa talyer. Paano ka, boss, natuto? Nagsimula din ako sa pagiging labor. Oo. Hanggang sa pinag-aralan ko rin. Natuto rin. So habang tumatagal, natututunan mo na yung iba't ibang mga technique, tapos yung kung paano gawin. Natulong na din ng amo ko. Oo. Saan yung una mong pinasukan, boss? Isa lang naman pinasukan ko. Oo. Doon din ako na Naga. Sa Naga. Tapos sumasama rin kayo yung may mga nagpapagawa ng bahay. Hindi, medyo iba na yung Oo. sa talyer lang kami yung gumagawa ng mga top down na yan, tapos gate. Doon. Pero sa mga nagpapagawang bahay, Basta metal works. na-service din kami dyan. Oo. Basta anything na related sa metal works, talagang sa inyo binibigay. Dito naman ano naman yung kalaban ng mga na sa mga welding na ganito? Kuryente kapag brownout Tapos yung mga gamit. Mahal ba ang gamit ng ng mahal? Investment din May mahal, may mura. Pero doon ka na sa medyo mahal para mas matagal. Nakabili ka na, boss, ng ng mga murang gamit dati? Meron na din, may nabili na din. Mga ilang taon naman yung tumatagal o buwan lang? Inabot din ng taon, pero depende kasi sa paggamit. Pag medyo din yung gumagamit, sunog din yung pag di marunong umingat, Oo. sunog din yung gamit. Talagang nag-overheat. Pag na-overuse mo yung mga gamit, Oo. nasusunog din. Sira. Tapos dito, boss, sa ginagawa mo ngayon, may naka-line up na kaagad, Naka-relinyad. So eto, habang gumagawa ka ng ng panggrahe, latent, eto naman, boss, naka-line up na sa'yo. Next mong gagawin. Yung tractor. Ang may-ari nito, boss, mga magsasaka. Kargahan lang ng mais. Palay. Eto yung kinakargahan ng mga mais at saka ng mga palay. Naka-line up na kaagad, ang bilis, Ito yung yung aanuhan naman ng kakargahan ng mga palay. So iko-connecta lang tong gulong dito sa dito. Tapos ikakabit na rin dito. Ayun, para diretso. Ayun. Usually yung mga ganyan na nagawa, boss, mga ilang araw yung tinatagal niyan. Yung etong Mga 2 linggo yan. mga 2 weeks kapag Ang proseso. kapag i-build talaga ng buo. Halos 2 linggo abutin. Ito. Ang ganda na. Ito nga, tuyo na kaagad, Kanina lang 15 minutes lang yung jam. Buo na. Eto. Boss, ano po ulit yung pangalan nyo? Joseph Abesa. Ayun. Si Joseph Abesa, kontakin nyo lang mga katropa sa Facebook Messenger niya kapag gusto nyo magpagawa ng mga kahit na ng metalworks para at least tsaka mura lang din yung labor
cost niya kumpara sa iba. So pwede nyo pang i-package, mag-uusap lang kayo sa presyo. Basta diretso na kayo guys na kumontak sa kanya para at least mapag-usapan nyo kung anong detalye yung pwede nyong ipagawa sa kanya pagdating sa mga metal works. So, eto boss, sa Tigaon lang kayo, no? Dito lang sa San Rafael, dito sa bayan ng Tigaon. Boundary din to ng ano, ng San Jose, boundary rin ng Tigaon, ano? Sa may ano lang kami sa Abyog, ayan, so malapit lang din sa highway. So kilala naman sila kaya ano, mabilis nung makikita yung ano, yung area nila. Thank you very much. Ayun, so sa pag-share mo dito sa hanap buhay at saka syempre sa ano, usapang business. Eto guys, patapos na.